Sa isang sulok ng lumang paaralan, mayroong isang library na tila kinalimutan na ng panahon. Ang mga pader nito'y puno ng alikabok at agyo, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga lumang papel at misteryo. Dito nagsimula ang kwento ni Maria, isang estudyanteng bigla na lang naglaho na parang bula. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang makita. Papasok sa library na iyon, may hawak na libro at isang matamis na ngiti. Ngunit hindi na siya lumabas. Ang kanyang mga magulang na nababalot ng kalungkutan ay hindi sumuko sa paghahanap. Sa mga lumang litrato, makikita mo ang kanilang mga desperadong mukha. Paulit-ulit na nililibot ang bawat sulok ng campus. Umaasang makikita ang kanilang nawawalang anak. Ang kanilang pag-asa ay unti-unti nang nauupos, kasabay ng paglubog ng araw sa likod ng mga lumang gusali. Ang library ay isinara sa publiko, ngunit ang kwento ni Maria ay nanatiling buhay sa mga bulungan ng mga estudyante. Yung sinasabi nila na kung maglalakad ka malapit sa library, pagsapit ng dilim, may maririnig kang mga kakaibang tunog. Isang gabi, isang estudyante ang napadaan malapit sa nakakandadong pinto. Nagmamadali siyang umuwi, pero bigla siyang napatigil. Isang mahinang bulong ang gumapang sa kanyang tainga, isang boses na tila naghahanap ng kasama. "Tulungan mo ako!" sabi ng tinig. Halos hindi marinig pero sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Sa loob, ang dilim ay halos kumpleto, maliban sa sinag ng buwan na tumatagos sa maruming bintana. At doon, sa pagitan ng mga bookshelf na puno ng mga aklat na hindi na nababasa, isang anino ang mabilis na dumaan. Isang anino na hugis tao, ngunit hindi. Kasabay nito, ang pinto ng library ay dahan-dahang nagsara ng kusa na may kasamang mahinang kaluskos na tila isinasara ang huling piraso ng pag-asa. Ang ilan ay naniniwala na si Maria ay naroon pa rin, nakakulong sa pagitan ng mga pahina ng mga lumang libro, naghihintay na may makahanap sa kanya. O marahil, naghihintay siya ng susunod na biktima. Nasasamahan siya sa kanyang walang hanggang kalungkutan. Kaya kung mapadaan ka sa lumang library na iyon, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na maririnig niyang tumatawag. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento.